Inumin mo, mahal kong kapatid na babae. Pagkatapos mong uminom, mag-ingay ka na. Jiang Sixue, bakit mo ito ginagawa sa akin? Walang patawad sa'yo sina mama at papa pag nalaman nila? Ang dalawang matandang yon, pinadala ko na sila sa kabilang buhay para magbagong buhay. At ikaw, hindi ka na isang mayamang binibini. Jiang Sixue, inalagaan ka ng pamilya Jiang sa loob ng maraming taon. Bakit ka nagtataksil sa kanilang kabaitan? Dahil kapag kayong lahat ay patay na, saka lang ako magiging ang tunay na binibini ng pamilya Jiang. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Patayin mo na ako? Huwag kang magmadali. Para sa akin, may kaunti ka pang halaga, halos epektibo na ang gamot. Itapon mo siya sa kama ni Master Shen. Ang init. Saan ako? May problema sa ininom kong alak? Sino ang may ganoong lakas ng loob? Nalagyan ako ng gamot? Sino ka? Bakit ka nasa kwarto ko? Bakit may amoy ka ng licorice? Sino ka talaga? Pakiusap, pakawalan mo ako. Huli na. Sa araw na iyon, nahulog ako sa isang gabing puno ng pagsubok. Sinubukan kong lumaban, ngunit wala akong lakas na makawala. At ang tanging magagawa ko ay magtiis, maghintay sa araw na sisikat ang umaga. Si Master Shen ay laging hindi nagpapadaig sa babae, pero napakabangis niya ngayong gabi. Kung hindi lang sana ako baog. Ang kama ni Master Shen, bakit pa ito mapupunta kay Jiang Sining na haliparot? Kuncha, bantayan mong mabuti ang haliparot na ito hanggang sa magbuntis siya sa anak ni Master Shen. Ipagbigay alam mo sa akin. Master Shen, tingnan mo. Napakakapal ng kilay ng bata, kamukhang kamukha mo. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo. Ibalik mo ang anak ko. Master Shen? Sa iyo nga talaga ang bata. Kung ganoon, iyong babae na kasama ko 1 taon na ang nakalipas. Nakasama kong nagpalipas ng 1 gabi. Talaga bang si Jiang Sixue? Kapag nakalabas ka na ng bahay, magdaraos ako ng kasal. Palayain niyo ako. Jiang Sixue. Ibalik mo ang anak ko. Aking minamahal na kapatid. Jiang Sixue. Ibalik mo ang anak ko. Anong kalokohan ba ang sinasabi mo? Saan galing ang anak? Hindi mo ba alam na patay ang ipinanganak mo? Hindi maaari. Narinig ko pa lang ang iyak ng bata. Hindi maaari. Ang tanga-tanga kong kapatid. Kung nagmakaawa ka sa akin, baka ihahatid kita para makasama siya. Jiang Sixue. Kahit mapunta ako sa impyerno, hindi kita patatawarin. Mukhang panahon na para ihatid ka sa impyerno. Hindi talaga ako namatay.
Nakakagulat, no? Ang pinagkakatiwalaan kong ate ang gusto kong maghatid sa akin sa impyerno. Pero dahil sa lalaking nakasama ko lang sa isang gabi, hindi sinasadyang naibalik ko ang buhay na ito. Ang impyerno ang nagbigay sa akin ng muling pagsilang, ang pagnanasa ang nagpaalab sa akin. Jiang Sixue, sisiguraduhin kong mararamdaman mo rin ang matinding init at matinding sakit. Ang utang mo sa akin, oras na para bayaran. Ibigay mo pa sa akin itong chips. Halika, halika. Mag-deal ng baraha. Isang set ng walang kwentang baraha. Kailan pa bumaba ang pamantayan ng dealer sa inyong Kings Group? Ang mga to, sinira ang swerte ko, ayoko na maglaro. Mga walang silbi, umalis na kayo agad. Hindi ba't may bagong dealer na in-interview ngayon? Nasaan siya? Pupuntahan ko na po siya. Ako ang subukan ninyo. Wow, sino to? Grabe, ang ganda niya. Nagbalik ako. Aking mahal na ate. Ayos, sa wakas, may bago at kahali-hali na. Mga amo, kung sino ang mananalo, mapupunta sa kanya ang malaking baraha kong ito. Ginang Shue, may pagkainteresado itong dalagita. Bago lang. May kakayahan nga. Ngunit, masyado siyang kamukha ng isang maliit na puta. Sayang, patay na siya. Layas? Mahal na Shen. Akyat abong mabilis. Ayaw na ayaw ni mahal na Shen sa amoy ng usok. Dali! Nananigarilyo ka na naman. Patawad po, mahal na Shen. Tinopak po ako sa sigarilyo, kaya humithit lang ako. Kaka-educate lang po sa akin ng ate ko. Akala ko kung anong laking baraha na. Pero 3 de espadas lang naman. Kung gusto mo magtrabaho rito, kailangang sumunod ka sa batas. Dahil nagsalita na si mahal na Shen, manatili ka. Jiang Sixue, mula ngayon magsisimula na ang laro natin. Maghanda ka. Ikaw ang susunod na mahuhulog sa bangin. Mga boss, maligayang pagdating. Ang mga bagong croupier ay kailangang sumailalim sa aking pagsusulit. Kung may hindi pumasa, kailangan nilang tanggapin ang aking pribadong pagtuturo. Madali lang yan. Kung ikaw ang mananalo, ikinukulong mo ako. Kung ako naman ang mananalo, ikinukulong kita. Anong say mo? Sige, paglalaruan kita. 4 na K. 4 na A. Natalo ka, Kuya Kun. Paano nangyari yon? Kapag natalo, kailangan mo talaga magbayad? Ngayong gabi 10:00. Ako ang kukuha sa iyo. Naaalala mo pa ba itong mismong lugar na ito? Sino ka? Anong gagawin mo? Naaalala mo pa ba ang taong nasa litrato? Paano ko malalaman? Mukhang hindi ka pa sapat nasasaktan. Sabihin mo, bakit ninyo sinira ang pamilya Jiang noon? Sumusunod lang ako sa utos, wala akong kinalaman dyan. Kung gayon, sino ba talaga ang may kinalaman? Si Jiang Sixu.
Noon, baliw na baliw siya kay Deep. Para makuha si Deep, ginawa niya ang lahat. Gusto niyang maging nag-iisang binibini ng Jiang Enterprise para maging manugang na babae siya ng pamilya Qin. Naalala ko na, ikaw ang kapatid ni Jiang Sixue, si Jiang Sining. Buhay ka pa? Hindi. Ako ay galing sa impyerno, na tagapamahala ng baraha. Jiang Sixue. Babawiin ko ang lahat. Kasama na. Ang pinakamamahal mong lalaki. Mga amo, halina't maglaro. Bilang isang dealer, hindi mo mahawakan ng maayos ang baraha. Kung hindi sapat ang kakayahan mo sa trabaho, umalis ka na. Madulas ang kamay, ngunit ang galaw ay kakaiba. Ang galing ko, maaaring personal na suriin ni Ginong Shen. Maglaro tayo ng isang round? Kung hindi masisiyahan si Ginong Shen, aalis ako ng kusa. Ikaw ang unang nangahas na makipaglaro sa akin. Si Ginong Shen ay naging hari ng sugal mula noong siya ay 18 taong gulang at hindi pa siya natatalo sa loob ng 10 taon. Hindi siya madaling kalaban? Ang batang babaeng ito ay baguhan lang, swerte lang. Oo nga, Ngayon, mukhang kailangan niyang ibalik ang lahat, kasama ang tubo. Pero may isa akong kondisyon, hindi ako maglalaro para sa pera. Kung gayon, anong gusto mong laruin? Ang gusto ko lang ay, ang gusto ng lahat ng amo na mapanood. Huhubarin ko ang isang piraso ng damit kapag natalo ako. Ngunit kung ako ang manalo, ako ang uupo sa pangunahing upuan. Sige. Tunay na kahanga-hanga si Ginong Shen, talo ako. nanalo na naman. Si Ginong Shen, maghubad ka na. Ineng. Hubad! 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 Tama na? Ang natalo ay kailangang sumunod sa patakaran. Umalis ka na agad. Hindi. Ako ang nanalo. Bilang isang dealer, ang pinakamahalaga ay ang kakayahang makaakit ng mga manunugal. Malinaw na nanalo ako. Niloloko mo ako. Pinaglalaruan mo ako. Kasanayan ng baguhan lang yan. Napatawa ko si Boss Shen. Pero ang pinakamahalaga, ako ang nanalo sa negosyo para sa inyo. Bakit may amoy din siyang black licorice? Bakit may amoy kang black licorice? Boss Shen, sisiguraduhin ko na magtatrabaho ako ng lubos na maayos. Imbestigahan. Itong dealer na si Yuan Qian. Kung saan ba talaga siya galing? Kung curious si Boss Shen, bakit hindi na lang ako ang iyong direktang tanungin? Pero Boss Shen, pwede mo ba munang tulungan akong isara ang zipper ko? Alam mo ba ang ginagawa mo? Tinutulungan ko po si Boss Shen na makuha ang lahat ng mga sagot. Boss Shen, ayaw mo bang tulungan ako kahit sa maliit na bagay na ito? Bakit may amoy kang black licorice?
Alam din pala ni Boss Shen ang gamot na ito. Ang black licorice ay gamot para gumaling. Ito rin ay matinding lason na nakamamatay. Gusto kong malaman? Alin sa dalawang aspeto ang gusto ni Boss Shen na malaman? Sagutin mo ang tanong ko. Kung gayon, Boss Shen, tulungan mo muna ako na i-zipper ang damit kong ito. Boss Shen, anong ginagawa mo? Ito ang amoy na bagay sa isang ordinaryong babae. Binabalaan kita, mag-focus ka lamang sa iyong trabaho. Kung mangyayari itong muli, hindi kita palalampasin. Senyorita, malamig ang gabi. Magbalabal ka. Salamat sa'yo, Sinian. Pero ngayon, hindi na ako ang senyorita ng pamilyang Jiang. Tawagin mo na lang akong Yuan Qian. Senyorita. Ay, hindi. Binibining Yuan, sa mga taong ito. Palagi kong minamanmanan ang bawat kilos ni Jiang Sixue. Ano man ang gusto mong malaman, maaari mo akong tanungin. Ah, tama nga pala, binibini. Si Kunchai ay hinabol kalaunan ng kanyang mga kaaway hanggang sa pintuan, diretsyong pinatay at pinadugo hanggang mamatay. Malinis pang itinago ang bangkay, kaya walang nagduda na may kinalaman ka, binibini. Sa masasama, di mo na kailangang kumilos. May langit na bahalang magparusa. Kilala mo ba si Qin Shen? Ang gaya niya. Karaniwan ngayon, ano ang pinagkakaabalahan? Sa mga kagaya niya, sa ganitong oras ng gabi, oras ng talim at dugo, malamang nagwawala siya ngayon sa bahay aliwan at walang sinisino. Kung ganyan siya palagi, kung gayon ngayong gabi, iniisip niya ako. Binibini. Hindi mo naman balak akitin si Qin Shen, hindi ba? Para gantihan si Jiang Sixue, si Qin Shen ay isang sobrang delikadong lalaki kung saan sunod-sunod na babae ang sumusubok akitin siya. Ang iba ay halos mamatay sa pahirap niya. O kaya ay palihim na pinapalis ni Jiang Sixue, ganitong paghihiganti mo ay masyadong mataas ang magiging kapalit. Noon pa man, ang hindi mo makamta ng siyang higit na kaakit-akit, kaya kung nagugulo na ang puso ni Qin Shen, sisindihan ko ang apoy ng pagseselos ng lalaking iyon at papag-alabin hanggang magliyab. Qin Shen, lumabas ka rin dito. Ako, si Suotun. Wala nang mawawala. Gusto ko lang maglaro ng baraha. Boss Suotun, ang Qin Conglomerate, nagdadaya para lang lubusan kang maubusan ng pera. Nakakaawa naman. Nakakita ko ng nagpapatakbo ng club na may masamang hangarin. Ngayon, ako, si Suotun, kahit mamatay pa ako rito, ipadarama ko kay Qin Shen. Ang kapalit nito, wasakin. Tingnan ko lang kung mayroon kang ang kakayahan. Boss Suotun, isa kang bisita ng club. Kung nandito ka para lang maglaro, malugod ka naming tatanggapin. Pero kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung hindi kami magiging magalang sa'yo. Swerte ka, bata. Tara, aalis na tayo. Tumayo ka dyan? Huwag na kitang makita ulit. Umalis ka. Tayo na. Kuya, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Sinabi ko na sa'yo dati, Ayos ka lang ba? huwag mo akong subukan na pasayahin. Kung hindi, Asawa ko. Ayos ka lang ba? huwag mong subukang bulahin ako. Kung hindi, Mahal. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang. Kailangan kong magpanggap ka na asawa ko para malaman ni Qin Shen na kasal na ako. Para lang ganap na masindihan ang inggit ng isang lalaki sa kanya. Dati alam ko lang na masipag ka, pero hindi ko inakalang ganito ka rin kapanganib. Paano na lang kung nasaktan ka talaga kanina? Grabe ang pag-aalala ko.
Deep sir, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kami ni Sinian ay mag-asawa. Sa hinaharap, tatalikuran namin ang aming sarili sa pagtatrabaho para sa club at sana ay matulungan mo kami, Deep sir. Magaling. Isang babaeng may asawa, naglakas loob na paglaruan ako. Mahal, nabalitaan ko na may nanggulo ngayon. Ayos ka lang ba? Nako, nag-alala ako ng sobra, mahal. Masakit ang puwet ko, mahal. Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo na idinudulot mo? 5 taon na, hindi mo ako ginalaw, sadyang hindi mo ba kaya? O ayaw mo lang? Jiang Sixue, ang tarangkahan ng impyerno ay bukas na para sa iyo? Maligayang pagdating sa mundong kasiyahan na inihanda ko para sa iyo. Magandang araw po, madam. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na po, madam. Ano ito? Hindi ko rin po alam. Katatapos ko lang po dumaan sa may pinto, nakita ko pong nagkakalat ang lahat. Natatakot po ako na baka makaapekto ito ng masama kay Deep Sir at sa iyo. Kaya po kinuha ko na ang lahat. Imposible. May nagkakalat lang talaga ng chismis. Oo nga po, madam. Kasal na po kayo ni Deep Sir ng 5 taon. Napakabuti niya po sa inyo. Halata pong mahal na mahal ka niya. Paano po siya makikipagrelasyon sa ibang babae? Sino po itong masama ang hangarin na naglakas loob na magpakalat ng ganitong chismis sa teritoryo ng Chin Corporation? Siguro po ay masyado siyang matapang o baka. Madam? Itago mo ang bagay na ito. Kapag naglakas loob kang magsalita ng kahit isang salita, papatayin kita. Magsalita ka? Totoo ba talaga ang mga litratong iyan? At sino ang babaeng ito? Napipi ka na? O kaya, hindi ninyo ako iginagalang bilang inyong hibag? Lumayas na kayong lahat. Ate, ayos ka lang ba? Lumayas ka rin. Ate, naiisip ko, kahit na may nagpapakalat ng chismis, hindi natin dapat hayaang kumalat ang mga iyon. Kaya naghanap ako ng lugar at sinunog ko ang lahat ng litratong ito. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Ang mga taong nakakita ay hinding-hindi na magpapakalat nito. Sino ka ba? Para? Makialam sa mga bagay na may kinalaman sa akin at kay Mr. Shen? Ate, noong pinayagan mo akong manatili sa club, hindi ko kailanman nakalimutan ang kabutihang iyon. Nagkakaintindihan ang mga babae. Baka hindi mo na kailangang itaboy agad ako. Baka matulungan kita? Saan mo ba talaga ako tutulungan? Tulungan kitang hanapin ang mastermind sa likod ng paninira o kaya tulungan kitang mabawi ang lahat ng gusto mo? Pati na ang pag-ibig ni Mr. Shen. Sige. Kung gayon, tulungan mo ako. Makuha ang kanyang katawan at ang kanyang puso. Ate, tanong ko lang, sa loob ng maraming taon, ano ba talaga ang ugat ng problema ninyo ni Mr. Shen? Ang bata. Pakiramdam ni Mr. Shen ay hindi ko sapat na inaalagaan si Tian Chan at hindi ako karapat-dapat na ina. Ate, ang pag-aalo sa bata, iyon ang simulan mo. Kung gagawin mo ng buong puso, tiyak na may resulta. Balita ko malapit na ang kaarawan ni Tian Chan. Bakit hindi ka mag-organisa ng birthday party? Masaya ang bata. At si Mr. Shen ay madarama rin ang sinseridad mo. Mahal, ilang araw na lang ay kaarawan na ni Tian Chan. Gustong-gusto niya ang mga prinsesa sa fairy tale. Mag-organisa tayo ng isang themed party para sa kanya. Ito ba ang ginawa mo? Oo. Asawa ko. Ako ang ina ni Tian Tian. Sino pa ba ako kundi ako? Hindi pa kita nakitang ganyan kaalaga kay Tian Chan dati. Anong nangyayari ngayon? Inaamin ko, noon ay napabayaan ko si Tian Chan. Mula ngayon, matututo akong makisama ng maayos sa bata. Sa ganitong paraan, kaming tatlo,
ay magiging mas masaya at masaya pa. Sige, gawin mo ang sinasabi mo. Hoy ate, Pumayag si Shenye na magdaos ng party para kay Tian Chan. Pero ikaw ang gumawa ng plano, kaya ang tungkol sa pag-aayos, kailangan mo akong tulungan. huwag kang mag-alala ate. Tiyak na pananagutan ko ito hanggang sa huli. Pero, iminumungkahi kong sa bahay na lang idaos ang birthday party. Para mas maganda ang kapaligiran at maaliwalas. At pamilyar na rin kay Tian Chan. Ganyan kaliit na bagay, ikaw na lang ang bahalang magdesisyon. Sa sandaling nakapasok na ako sa inyong bahay, mas lumalapit ako kay Chin Shen. Ate, darating na ako. Pero alam mo ba, Jiang Sixue, hindi ang tao ni Chin Shen ang gusto ko, kundi ang puso niya. Ate, wala ba rito si Sir Shen? Nagtatrabaho sa silid aklatan. Bakit? Mabuti nandito siya. Kasi sa tingin ko, ate, sa sobrang abala mo sa paghahanda ng birthday party ni Tian Tian, dapat makita ni Sir Shen ang ginagawa mo. Pero busy siya? Gusto mo? Magsasadya ako sa harap niya para magpapansin. Huwag ate. Masyadong halata yun. Huwag kang mag-alala, maya-maya lang, maghahanda ako ng gift opening segment para makita ni Sir Shen ang iyong pagsisikap. Regalo? Ate, wala ka bang inihandang birthday gift para kay Tian Tian? Yan ba? Kung hindi mo sinabi, paano ko malalaman? Kasalanan ko. Nagpabaya ako. Pero ate, may oras pa tayo. Pumunta ka na para bilhan ng regalo si Tian Tian. Ako na ang bahala sa dekorasyon. Sige. Aalis na ako ngayon. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para lapitan si Chin Shen. Tita, bakit hindi pa kita nakikita? Sino ka po? Tian Tian? Hello. Ang pangalan ko ay Yuan Qian, kaibigan ng nanay mo. Maliit na Tita Yuan. Ang ganda mo. Pareho tayong malaki ang mata. Kung hindi namatay ang anak ko, siguro kasing edad niya na rin siya ngayon. Halika, sumama ka na sa akin sa Central Avenue. Bilhin na natin ang regalo ng bata. Pero si Sir Shen at si Yuan Qian lang ang nasa bahay ngayon. Hindi ka ba natatakot? Nag-i-imagine ka lang? Si Yuan Qian ay isang babaeng kasal, nasa asawa lang ang isip niya. Paano siya mag-iisip pa ng ibang lalaki? Tita Yuan, gusto ka ni Tian Chan? Pwede mo bang dalasan ang pagdalaw kay Tian Chan para maglaro? Oo naman, pwede. Ate, ngayon, laruin natin itong laro, okay? Ang galing! Ang pinakagusto ni Tian Chan ay maglaro. Ano yun? Tagu-taguan. Sige! 100, 99, 98, Magtatago na ako. 97, 54, 53, 52, 51. Ito siguro ang study room. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok dito? Nasaan ang security? Huwag! Nakikipaglaro ako ng taguan kay Sweetie at siguro naman ayaw mong sirain ni Sweetie ang laro, di ba? Tita Yuan, nagtago ka na ba? Hahanapin na kita. Nagtatago ka sa likod ng kurtina sa kwarto ko. Kapag nahuli ka, paano mo ipapaliwanag yan? Umalis ka. Tita Yuan,
Sir Shen, kung makikita tayo ni Sweetie na ganito, baka hindi ito maging maganda, di ba? Paano ko ipapaliwanag to? Nandito si Tita Yuan. Bakit wala rin dito? Tita Yuan, nasaan ka na? Salamat, Sir Shen. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako nahuli ni Sweetie. Sinindihan mo na ang apoy. Akala mo tatakasan mo ako? Ginoong Shen, balak mo akong kunin? Ang lumapit sa akin nang may malalim na balak pero walang dalang wiretap. Sayang lang ang pagpunta mo? Akala ko po pala ay isang kriminal lang ang tingin sa akin ni Ginoong Shen. Akala ko pa naman. Maging dealer ka sa kumpanya ni Chin. Paulit-ulit na inaakit ang atensyon ko. Magsalita ka. Ano ba talaga ang habol mo? Pera. O kaya naman, katanyagan. Ang habol mo ay ako. Matalino talaga si Ginoong Shen. Wala pong makakalusot sa inyo. Ganoon po ang ginawa ni Ginoong Shen kanina. Akala ko pa naman gusto ninyo akong maging kabit. Isang babaeng kasal na? Napakawalang hiya. E di si Ginoong Shen na? Isang lalaking kasal na. Maaari mo bang sabihin na talagang sa akin? Hindi ka naaakit? Mag-asawa po tayo. Sa hinaharap, tiyak na magsisikap tayong dalawa ng buong puso para sa club. Lubos akong umaasa na susuportahan kami ni Ginoong Shen. Kaya mong lokohin ang iba, pero hindi ako? Magsalita ka? O mamatay? Pumili ka. Lahat ay nag-iisip na kami ni Sinian ay sobrang nagmamahalan, pero isa lang itong ilusyon. Iyon lang ang pagpapanggap na ginagawa niya sa harap ng mga tao. Ito ang katotohanan. Wala akong mga magulang mula pagkabata, at wala akong kakayahang bumuhay sa sarili, kaya nakadepende ako sa kanya. Kaya sumusunod ako sa kanya, hinahayaan ko siyang saktan ako, at murahin. Sa halip na sabihin, ayaw kong tumakas, mas tamang sabihin hindi talaga ako makatakas. Kaya, ano ang kinalaman ko rito? Noong una, naisip ko, nakaawaan mo ako, Master Shen. Ginang, nakabalik na po kayo. Nasaan si Yuan Qian? Nandito lang kanina, ngayon hindi ko alam kung saan na nagpunta. Abala pa rin ba si Master Shen? Opo, hindi pa lumalabas. Ano ang batayan mo para isipin na kaawaan kita? Ito lang. Ngayon tayo ay magkasama sa isang lugar. Magkasama sa iisang silid. At hindi mo pa rin ako tinutulak palayo. Alam ba ito ni Jiang Sixue? Nilapitan mo siya ng may masamang hangarin. Ang pinupuntirya mo pala ay ang asawa niya. Ipapaalam mo ba sa kaniya? Asawa? Yuan Qian. Nasaan kayong dalawa? Hindi mahalaga sa akin ang problema mo sa buhay at kamatayan. Talaga? Ate, ako at si Master Shen.
Nasa pag-aaralan. Asawa ko. Anong ginagawa ninyo? Ate, naayos na ang handaan para sa kaarawan ni Tianchan. Hindi ka kasi naririto kanina sa bahay, kaya naisip kong ipatingin muna kay Sir Shen at tingnan kung magugustuhan ba ito ni Tianchan. Asawa ko? Totoo ba iyon? Kung hindi, iniisip mo bang may mangyayari sa aming dalawa? Handa na ang pagkain, magsisimula na agad ang kaarawan. Asawa ko, tara na. Maligayang kaarawan. Maligayang Iyang kaarawan? Tian. Sir Shen, salamat. Para saan itong pasasalamat mo? Salamat sa lahat ng tulong na binigay ni Sir Shen. Na pag-aalaga. Sir Shen, anong nangyari? Hindi mo ba nagustuhan ang pagkain ngayon? Lumabas ka kaagad kasama ako. Huwag mo nang subukang manggulo, hindi ka tinatanggap ng pamilya Qin. Umalis ka na. Sir Shen, may laro ka bang gustong subukan? Huwag na huwag kang magpapakita ng gimmick. Ngayon? Pusta ko, iyan ay kung magkakagusto ka ba sa akin? Kung ganoon, siguradong sigurado talo ka na. Ang pamilya ay palaging ang hangganan ko. Talaga? Pero bakit parang pakiramdam ko? Ako na talaga ang mananalo. Senyor Shen, Rong, kumusta na ang pagsisiyasat mo sa background ni Yuan Qian? ang record ng babaeng ito ay napakalinis. Pero, Senyor Shen, lahat ng hindi malamang mga bagay ay tanda ng panganib. Bakit hindi na lang natin siya ipawala? Senyor Shen? Ano sa tingin ninyo? Huwag muna. May amoy din siyang black licorice, ituloy ang investigasyon. Sabihin mo sa akin kapag tapos na ang investigasyon. Sige. Salamat. Simula ngayon, lalo, siyang magiging maingat sa iyo si Qin Shen. Ingat ka. Ang galit ay isa ring emosyon. Ang taong tulad ni Qin Shen ay hindi magpapakita ng emosyon sa mga taong walang halaga. May punto ka rin. Dapat maging sapat at totoo ang pain para makagat ng isda. Kaya, kailangan pa rin kita upang tulungan akong umarte. Bakit ang konti ng tao ngayon? Nasaan si Yuan Qian? Tinawag siya ni Sinian. Nang umalis siya, umalis na rin lahat ng mga boss. Sinabi ko na ayoko ng ganyang nakakadiring pakikipagsalamuha. Ayokong pumunta. Bakit hindi ka pumayag? Huwag kang magmatigas. Asawa mo ako. Hindi ako pag-aari mo. Tara. Tara na. Ang sinasabi ko, umalis ka na. Tulungan? Tulungan mo po ako. Halika rito ngayon. Umalis. Wala akong magulang mula pagkabata. Wala rin akong kakayahang kumita. Kaya umaasa lang ako sa kanya. Kaya nakikinig ako sa kanya. Hayaan ko siyang saktan at sigawan ako. Sa halip na sabihing ayaw kong tumakas. Masasabi kong wala akong takas dito. Tulong.
Pakiusap. Ngayon, wag na lang sana tumaya sa malaki. Mahal, tigilan mo na ang pananakit. Alam ko na ang pagkakamali ko, mahal. Patawarin mo na ako. Boss Shen, bakit ka nandito? Umalis kayo. Pasensya na po. Kinshen, ang init sa iyong mga mata ay nagsasabi na sa akin, itong apoy ng inggit ng isang lalaki ay nagsisimula ng magliyab sa iyong puso. Mahal, hindi ba kayo abala sa club ngayon? Bakit ang aga mong umuwi? Sino ang nagbigay pahintulot sa iyo na isuot itong damit? Hubarin mo. Mahal, huwag ka namang masyadong atat. Hubad na ako agad. Mahal, handa na po ako. Mahal. Kasalanan ko, masyadong mabagal, kaya nawalan ng gana si Mahal. Yuan Qian, tingnan mo ang dalawang damit. Na ito, alin ang mas maganda? Ang pink siguro, mas pumuputi ang balat ni ate. May punto ka. Pink din ang suot ko kagabi. Kaya pala nagustuhan ni Mahal. Ate, mukhang maganda ang mood mo ngayon. May maganda bang nangyari kahapon? Kasalanan ni Master Shen. Dahil masyado siyang atat kagabi, pagdating namin sa bahay, agad niya akong kinasama, parang isang hayop. Mukhang simula ngayon, kailangan ko na maghanda ng marami pang damit na gusto niya. Hindi ko ito inaasahan. Na si Jiang Sixue pa ang nakinabang? Mukhang oras na para bigyan si Qin Shen ng matinding gamot. Si Yuan Qian ang asawa mo? Hindi ba't ikaw ang masusunod sa mga desisyon niya? Kami na ang bahala sa pera. Sa tao, ikaw na ang bahala? Salamat, Boss 2. Sige, titingnan ko ang pagiging ganid mo. Sa inyo na si Yuan Qian. Ay, teka, ilalagay ko ang pampatulog sa gatas na madalas niyang inumin. Pagkatapos, ihahatid ko siya sa inyong VIP room. Master Shen, may kaibigan akong nasa ospital, sinabi niya sa akin na nagpa-full face plastic surgery si Yuan Qian. Ang ganitong kilos ay marahil para burahin ang lahat ng bakas ng nakaraan. Talagang mapanganib siya. Umuwi na tayo. Master Shen, hindi simpleng tao si Yuan Qian. Hindi siya pwedeng mapahamak.
Ako? Kami, saglit lang kaming nasilaw sa ganda. Sa susunod, hinding-hindi na kami mangangahas. Saglit na pag-uudyok ha. Kayong dalawa, hindi ba't madalas na kayong naglalaplapang sa club? Matagal na akong naiinis sa inyo. Sabihin mo na, aling kamay ang nang-abala sa babaeng dealer? Ako. Ayaw mong sabihin ano? Gusto mo talagang tumakas? Si Yuan Qian? Nandyan si Boss Shen. Tayo ay ligtas na? Sigurado ka? Naligtas na kayo? Anong gagawin mo? Boss Chen, andito ako. Boss Shen, iligtas mo ako. Tulong! Ayusin mo sila. Boss Shen, wag! Boss Shen, Boss Shen, wag! Boss Shen. Ayos ka lang ba? Boss Shen? Bakit ka nandito? Takot ako. Ayos na. Sobrang takot talaga ako. Patawarin mo ako, Ginoo. Hindi ko sinasadya. Sobrang hirap lang ng pakiramdam. Ang sakit. Hindi ba sinabi mo? Gusto mong maging babae ko? Bakit mo ako itinulak palayo? Sir Shen, sinabi mo noon na ang iyong hangganan ay pamilya. Ganoon din ako. Hindi tayo pwedeng maging makasarili. Sa susunod, pribado na lang tayo. Huwag na tayong magkita ulit. Binibini, dahil ang layunin mo ay ang mapalapit kay Qin Shen. Bakit mo siya tinatanggihan? Ngayon, iniligtas ako ni Qin Shen. Totoong nagkakagusto siya sa akin, pero kung madali akong tatanggap sa pag-ibig niya, magiging alaga lang niya ako? Isang katulad ni Jiang Sixyo na walang halagang kalakip. Ang gusto ko ay hindi lang yan. Gusto ko, lubusan siyang umibig sa akin at mabaliw sa akin. At saka, ang puso ni Jiang Sixue. Masunog ng parang abo. Tuloy po kayo? Gusto ko yan. Nasaan si Yuan Qian? Sabi niya, may problema sa bahay. Kaya siya nag-leave. Wala akong pahintulot. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng pahintulot umalis? Sir Shen, noon, ang pag-leave ng staff sa bulwagan, hindi mo pinapakialaman. Isang babae
Gusto lang magpakita ay nagpapakita. Gusto lang maglaho ay naglalaho. Nangahas na paglaruan ako ng ganoon. Sir Shen, kay Yuan Qian. Nahulog ang loob mo. Tatay, sa wakas, nakauwi ka na. Alam ni tatay na namiss mo ako, kaya umuwi ako ng maaga. Matagal lang hindi nakakadalaw si Yuan, tita. Namimiss ko siya. Tatay, binigyan mo ba siya ng napakaraming trabaho? Kaya wala siyang oras na samahan ako? Ang sama mo. Si Yuan tita, kaibigan siya ni Mami. Ito ang tanungin mo kay Mami. Jiang Sixue, tawagan mo na si Yuan, tita. Tawagan mo siya. Namimiss ko siya. Gusto ko siyang makita agad-agad. Chen Tianchan, huwag mo akong kausapin sa ganyang tono. Ako ang nanay mo. Baka paluin kita. Ano? Wala ka sa club? May ginagawa ako nitong nagdaang araw. Nag-leave ako sa club. Hay, hayaan na. Mamaya na lang natin pag-usapan. Gusto ka raw makita ni Tianchan. Pumayag si Yuan Qian. Kakain daw siya sa bahay mamayang gabi. Yehey! Yehey! Wang Ma. Opo. Magdagdag ng isang set ng kubyertos mamayang gabi, may bisita tayo. Sige po. Ay, oo nga pala. May business dinner si Shenye mamayang gabi. Huwag na tayong maghanda para sa kanya. Sige po, alam ko na. Matagal ko nang hindi nakakasama si Tianchan kumain. Samahan ko si Tianchan kumain mamayang gabi, tapos ay aalis na ako. Yehey! Ang galing! Mamayang gabi, kasama ko ang paborito kong tatay at si Yuan, tita. Tara na, isasama ka ni tatay para maglaro. Yuan, Qian, simula noong nagkita kayo ni Tian, palagi ka na niyang hinahanap. Tungkol sa birthday party noon, malaking tulong ang ginawa mo. Ate, kayo ni Shenye, hindi niyo kami pinabayaan ng asawa ko. Kaya dapat lang na gawin ko ito para sa inyo. Shenye, matagal na tayong hindi nagkita. Ha? Tingnan mo, hindi ko akalain na si Sinian, na mukhang mapitagan, ay napakabigla pala sa ganitong bagay. Sandali lang iyon, pagkalito ng damdamin lang. Hayaan mong magbiro ako, ate. Ate, nagdala rin ako sa iyo ng isang regalo. Nag-aral ako ng paggawa ng pabango dati, at napag-alaman ko na ang amoy ay hindi lang nagpapanatili ng alaala. Nakakaapekto rin ito sa emosyon. Sana ang scented candle na ito ay makakatulong kina Shenye at ate, na mas maging malambing sa gabi. Mukhang maganda? Anong amoy ito? Ito ay kakaibang amoy ng black licorice. Malalim at misteryoso, binigyan ko ito ng pangalan. Ito ay may pangalang hindi malilimutan. Asawa ko. Amuyin mo. Naamoy ko? Napakahiwaga ba nito? Subukan mo, Ginoong Chin. Gusto mo ba? Gusto ko. Tita Yuan, dumating ka na rin. Miss na miss kita. Miss ka rin ng tita. Nung isang araw, tinuruan kami sa kindergarten kung paano gumawa ng handicrafts. Gumawa ako ng baso para sa'yo na sa cabinet. Talaga? Puntahan ko nga at tingnan. Ginoong Chin? Nariyan lang si Jiang Sixue?
Kung makikita niya ito, paano natin ipapaliwanag? Ano ngayon? Paano naman si Tian-chan? Ano ang mangyayari kung makita ni Tian-chan? Shenye, lumampas ka na. Ate, bigla kong naalala na may kailangan pa akong gawin sa bahay. Kailangan ko na munang umalis. Tian-tian, ang regalo mo para sa tita, gustong-gusto niya. Sa susunod na pagkakataon na lang ulit ako kakain dito. Paalam po. Paalam. Ay, mahal, hindi ba't sinabi mong dito tayo kakain ngayong gabi? Saan ka pupunta? May kailangan akong asikasuhin sa clubhouse. Aalis na ako. Mukhang panahon na para simulan ang aking plano. Bakit niya kailangang mahalin ang isang tao na hindi niya dapat mahalin? Kung mas maaga ko lang siyang nakilala, hindi ba? Ako magdurusa ng ganito? Dahil ayaw mong umalis sa tabi ko? Ngayong pagkakataon na ito, hindi ka makakatakas sa akin. Ginoong Shen, hindi ko gusto na dahil lamang sa sandaling pagnanasa at pagmamadali, ay makagawa ka ng maling desisyon. Paano kung hindi naman ako nagmamadali? Yuan Qian. Seryoso ako sa iyo? Sa kalagayan ng isang bigo na kasal, matagal na akong nasaktan at sugatan. Kaya Ginoong Shen, kahit gustong-gusto talaga kita, hindi ko kayang pakinggan ang iyong mga salita at paniwalaang seryoso ka sa akin. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Patunayan mo sa akin. Sa susunod na Sabado, kung pupuntahan mo ako ay magiging iyo. Asawa ko, nakatingin ka sa kaarawan ko? Baka naman may sorpresa ka para sa akin? Kung ganoon, magstay na lang tayo sa bahay at magdiwang ng maayos? Ha? Sa susunod na Sabado, kung pupunta ka para makita ako, magiging iyo ako. Asawa ko, ikaw ba yan? Ate, maligayang kaarawan. Ito, ang lahat ba ito ay inihanda mo? Oo. Nasaan si Shen? Noong dumating ako kaninang umaga, hindi ko siya nakita. Ate, huwag ka nang mag-isip pa. Maraming tao at abala sa club, natural lang na maging busy si Shen. Dahil mag-asawa naman kayo, dapat nagtutulungan kayo. Gusto mo siyang kasama sa pagdiriwang ng kaarawan, pwede kang maging maskusa Naghanda ako ng damit para sa iyo. Ate, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito, hindi ba? Bukod pa rito, hindi ba't sinabi mo noon, gustong-gusto ni Shen na nakasuot ka ng pink? Ang damit na ito, talagang napakaganda ng pagkakapili ko. Ate, bakit hindi? Mamayang gabi, suotin mo ang damit na ito at puntahan mo si Shen. Mag-asawa kayo. Sa hotel, mag-solo time kayong dalawa. Mauuna na ako. Shen,
Tingnan natin ngayon kung ano ang kaniyang pipiliin. Shen? Sabi ng ate, mamaya sa Garden Hotel, hinihintay ka niya sa 307. Mamaya sa Garden Hotel, sa silid 312, kailangan nating magkita. Sa susunod na Sabado, kung pupunta ka para makita ako, magiging iyo ako. Asawa ko, narito na ako. Ninang Jiang, ako ang lead manager ng Garden Hotel. Ito ay isang bote ng French, vineyard red wine na may parehong taon ng iyong kapanganakan. Sa ngalan ng buong hotel, binabati kita ng maligayang kaarawan. Dumating ka. Ngayon, naniniwala ka na ba na totoo ang sinabi ko? Naayos ko na ang tubig. Hintayin mo ako. Yuan Qian? Yuan Qian, nasaan ka? Ate, anong nangyari? Nag-book na ako ng hotel. Pero ngayon, hindi ko man lang mahanap si Shen Ye. Mahal na mahal ko siya. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Ate, hindi ka. Ba niya sinamahan ngayong araw? Sa napakahalagang araw na ito, wala man lang siyang binating happy birthday? Nawala siya. Ate, bakit hindi mo subukang tawagan si Shenye? Sabi ko, nawala siya. Tinawagan ko na siya, pero hindi sumasagot. Tinanong ko si Arong, pero sabi niya, hindi niya alam kung nasaan. Yuan Qian? Sabihin mo, kasama ba niya? Ulit yung babaeng yon? Mababaliw na ako. Ate, huwag ka munang mag-alala. Kumalma ka muna. Humugot ng malalim na hininga. O kaya, subukan mong isipin mula sa ibang pananaw. Talaga bang ganoon ka? Kainteresado kay Shenye? Hindi mo talaga siya kayang iwanan? Siya ang lahat sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. Sa araw ng kaarawan ko, sakto ring gabi ng paglista ng Chinshi sa stock market. Lahat sila nakalimutan ang kaarawan ko. Siya lang ang lumapit at inabot sa akin ang maliit na piraso ng cake. Mula noon, minahal ko na siya. Gusto ko siya. Siya lang ang gusto ko. Yuan Qian, samahan mo naman ako, pwede ba? Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Sobrang lungkot ko. Samahan mo naman ako, pwede ba? Ate, lumabas ako ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Tiwala ka. Malalagpasan lang natin itong gabing ito. Sigurado akong tutulungan kitang ayusin si Shenye. Salamat at nakarating ka ngayong gabi. Na nasa kaibuturan ng kalungkutan, ang tamis ng pagmamahal.
Ako ay sa'yo na. Sa'yo na ako. Jiang Sixue, maligayang kaarawan. Ang tinatawagan mo ay patay na. Ikaw na lang ang meron ako, Qin Shen. Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit mo ako ginaganito? Hubad. Binibini, dito po ba? Hindi mo naiintindihan? Sinabi kong maghubad ka. Mahal ko, kaarawan ko ngayon, bakit hindi mo ako sinasamahan? Ganyan mo ba ako kinamumuhian? Hindi. Gusto kita. Gusto kitang kasama sa bawat sandali. Kapag desperado na ang tao, mawawala na siya sa sarili. Jiang Sixue, ang istoryang ito lalong gumagaling. Mahal ko? Shen? Sabihin mo sa aking mahal mo ako. Asawa ko. Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Gamit ang mga ebidensyang ito, at ang puso ni Qin Shen, sapat na para hilahin ka pababa sa impyerno. Hindi ba sinabi mo dati na isa akong hindi tiyak na panganib? Bakit ka ulit lumalapit sa akin? Sa mga taong ito, lahat ng babaeng lumalapit sa akin ay may gusto, nais ng pera at pakinabang, naghahangad ng kapayapaan at isang marangyang buhay. Ikaw lang ang naiiba? Naghahangad ka sa akin. Mabuti ka sa akin. Mabuti ka kay Tianchan. Minsan, mayroon akong ilusyon. Baka tayo talaga ang isang pamilya. Ang pagdating mo ay nagbigay sa akin ng ideya na baka maaari rin akong magkaroon ng isang simple, maligayang kinabukasan. Pero kung sasabihin ko na ang taong kilala mo ay hindi ang totoong ako? Kung gayon, tatanggapin ko. Wala akong pakialam kung paniniwalaan mo ako o hindi. Maliban sa iyo, ang puso kong ito ay hindi tumibok para sa iba. Pero si Jiang Sixue ang iyong asawa. Hindi ko siya mahal. 6 na taon na ang nakalipas, ako ay nilagyan ng gamot, kaya't wala akong kamalayang nakasama siya ng isang gabi at nagkaroon kami ng aming Tianchan. Kaya pala, hindi niya sinasadyang pilitin siya noong taon na iyon. Sa mga taong ito, mahigpit akong nagdidisiplina sa sarili ko, lumalayo sa mga babae, upang hindi na maulit ang ganitong bagay. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng totoo. Matapos mamatay ang aking mga magulang, hindi ko inakala na mayroon pang magmamahal sa akin ng totoo. Pero, patawad, hindi ko palubusang. Naitutulak si Jiang Sixue sa bangin, kailangan kitang gamitin. Tagal mo ng kasal sa pamilyang Qin, hindi mo pa rin natutunan ang tamang asal. Ang pamilyang Qin ay isang kilalang angkan, hindi ito maliit na pamilya. Ang asawa mo ay nagsisikap sa labas araw-araw, pero dahil sa hindi kanya nasamahan ngayong kaarawan mo, dito ka agad nagsumbong sa akin. Sa tingin ko, ikaw, ang young mistress ng pamilyang Qin, ay sawa na. Ma, pasensya na po. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Huwag mong kalimutan, ngayon na bumagsak na ang kumpanya ng Jiang, ang buong pamilya ay umaasa kay Ashen lang. Kung gusto mo talagang manatili ang asawa mo, sa halip na maging pasaway at mapag-demand, mas mabuti kung pagtuunan mo ng pansin ang mas importante. Kung hindi ka makapagbigay ng lalaking anak, lumayas ka na ng maaga
at magbigay na ng puwesto. Ma, tungkol naman sa bagay na ito, may plano na kami ni Ginoong Shen. At bukod pa rito, nasa kritikal na yugto pa siya ng kanyang karera, kaya mas mabuti kung dahan-dahanin muna namin. Huh? Hello? Bobo, pati. Ikaw naglakas loob na kalabanin ako. Patawarin po ninyo ako, ate. Ayaw mo na bang mabuhay? Ate, huwag ka nang magalit. Ako na ang tutulong sa iyo. Ang ganda mo talaga, ate. Kahit ang mga paa mo ay napakaganda. Kaya pala napangasawa mo si Ginoong Shen. Lahat ng babae ay naiinggit sa iyo. Mula kagabi hanggang ngayon, wala man lang siyang binigay na paliwanag. Ano bang ibig anyang sabihin? Ate, sa ganitong mga pagkakataon, kailangan mong maging kalmado. Kung maghihintay pa ako ng ganito, talaga namang mababaliw na ako. Ate, sa pagkakataong ito, bakit hindi mo hilingin sa mga nakatatanda sa pamilya Chin na mamagitan? Walang sino man sa mga Chin ang may gusto sa akin. Kaninang umaga, pinuntahan ko ang biyenan ko. Akala ko hihilingin ko siyang tulungan ako. Pero ano ang nangyari? Sinabi niya na problema ko raw na hindi ko kayang panatilihin ang asawa ko at pinapanganak pa niya akong magkapangalawang anak. Hindi ko man lang makita si Ginoong Shen paano ako magkakaanak. Baka naman gusto ni matandang Ginang Chin na manganak ka pa ng isa pang lalaki? Paano mo nalaman? Kung ganoon, iyon ay magiging problema. Kung ang pinapahalagahan ni matandang Ginang Qin ay ang bata, kung gayon, paano kung ang babae ni Ginoong Shen sa labas? Ate, pasensya na. Nasobrahan ako ng salita, patawad. Ipagpatuloy mo. Kung ang babaeng iyon sa labas ang maunang manganak ng lalaki, hindi ba't si matandang Ginang Chin? Yuan Qian. Mukhang masyado, kitang pinalamapas. Napakawalang hiya mo? Kung ano-anong sinasabi mo. Ate, alam ko, ang mga sinabi ko ay tiyak na ikagagalit mo. Pero para rin ito sa ikabubuti mo, kaya kailangan kong sabihin. Ang prioridad sa ngayon ay alamin ang sitwasyon ni Puno. Sige, magpatuloy ka. Sa totoo lang, madali lang malaman kung nanlalalaki o nanlalamang ang isang lalaki. Kailangan mo lang maging mapagmatsyag. Kailangan mo lang gawin iyon. Ang mga lalaking nanloloko, kadalasang at hindi napapansin na baka may naiwang buhok ng ibang babae sa maitim na jacket. At sa kotse, maaring bigla na lang mayroong naiwang gamit ng babae. Miss na miss kita. Miss na miss din kita. Ang pag-ibig ay parang ubo, hindi mo maitatago. Kapag nahulog sa pag-ibig ang isang lalaki, ang hindi mapigilang kaligayahan, ang unang magbubunyag sa kanila. Ate, ayos ka lang ba? Si Senior Shen, talaga bang may iba na siyang babae? Ate, lubos kitang naiintindihan. Mukhang kaaya-aya ang kasal sa mga mayaman. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang pagdurusang hindi nararanasan ng ordinaryong tao. Kung gusto mong mamuhay ng matiwasay, maaari kayong manatiling magkasama dahil sa interes o kaya naman
O kaya naman ano, Sundin mo ang sinabi ng matandang ginang, magkaroon na kayo ng pangalawang anak. hindi sa ayaw kong manganak, kundi hindi ko magawa. Ate, hindi mo magawa? Ano ang ibig sabihin yan? Huwag mong tanungin ang mga bagay na hindi mo dapat malaman. Hindi magawa? Sino ang taong nasa likod ni Jiang Sixu? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Doktor Bato, palagi akong nagtitiwala sa iyong kakayahan. Hanggat kaya mong gamutin ang kawalan ko ng kakayahang magkaanak, kung magkano ang gusto mong pera, sabihin mo lang. Binibining Jiang, ang iyong kalagayan ay congenital? Bukod pa rito, nalampasan mo na ang pinakamahusay na edad para sa paggamot. Kinatatakutan ko, magiging mahirap na makamit ang epektong gusto mo. Narating ko ang kinalalagyan ko ngayon bilang si Jiang Sixue sa pamamagitan ng pagiging maingat sa bawat hakbang, ngunit natalo ako sa tiyan kong ito na walang silbi. Kung hindi ko lang ginamit si Jiang Sining noon at ipinanganak ang munting haliparot na si Qin Tian, baka hindi man lang ako nakapasok sa pinto ng pamilya Qin. Kaya pala buhay ang anak ko. Si Tian ay anak ko. Jiang Sixue, salamat sa katangahan mo, kaya nalaman ko ang totoo. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan kitang babayaran. Dahan-dahan sa pagtakbo. Tian, gusto kitang yakapin ng sobra. Sana makita ko ang masaya at magandang itsura mo sa harap ko. Pero masyadong malaki ang panganib ngayon. Kapag nagkamali ka sa isang hakbang, magkakamali ka sa lahat. Heto na ako at hahabulin kita. Maghintay ka pa, nanay. Dr. Bato, Saan ka nagliliwaliw nitong mga araw? Hindi mo naman siguro kami nalimutan, di ba? at ako rin. Dr. Bato, matagal na matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan. Pabor naman, samahan mo akong uminom ng alak? Huwag kang masyadong atat. Nakakabagot kung alak lang. Maglaro tayo ng mas nakakakilig. Sige. Sige. Kung ano ang gusto mong laruin, yun ang lalaruin natin. Tingnan natin kung sino ang mas mataas. Kung ikaw ang mananalo, sa iyo na lahat ng pera na ito. Pero kung ikaw ang matalo, Dr. Bato, kailangan mong pumayag sa isang hiling ko. Anong hiling? Sasabihin ko sa iyo kapag may nanalo na. Bakit? Dr. Bato? Baka naman natatakot ka. Magbigay ng baraha. Isang baraha na lang ang natitira. Dr. Bato, tataya ka ba sa malaki? O sa maliit? Kailangan pa bang itanong yan? Maliit, syempre. Pasensya na po, Dr. Bato. Talo kayo. Dapat tuparin ang pangako. Ngayon, tuparin mo na ang iyong pangako, hindi ba? Ano ang gusto mo? Gusto ko ang medical report ni Jiang Sixue. Jiang Sixu, napakatapang mo. Kung wala sanang nagpadala nito sa akin. Hindi ko sana malalaman na meron pala tayong baog na manok sa bahay. Kaya pala kung ano-anong dahilan ang binibigay mo sa akin. Kung hindi ka makakapag-anak, umalis ka na sa lalong madaling panahon. Ma, may sadyang nagpapabigat ng aking pangalan. Huwag na, huwag kang maniniwala sa kanila. Ako, bata pa ako at malakas naman ang katawan ko. Paano mangyayaring hindi ako makakapag-anak? Isa pa? Si Tianshan ay anak ko, hindi ba? Wala kang sasabihin. Titingnan ko lang ang resulta. Sa loob ng 1 buwan,
Kung hindi ka pa rin nagbubuntis, ipapadivorce ko si Asian sa iyo. Jiang Shui? Hindi ko alam. Kung itong regalo ko sa iyo, ay makakapagpasaya sa iyo. Ate, Yuan Qian, nasaan ka? ate, anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo ngayon ang isang sekreto. Kung maglakas loob kang ipagsabi ito, kukunin ko ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, ate. Hinding-hindi ko. Ito ipagsasabi. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo nang kunin ang buhay ko ngayon. Ang katawan ko ngayon ay hindi na kayang magkaanak. Ngunit kailangan kong magbuntis sa loob ng 1 buwan, kung hindi. Tuluyan ko nang mawawala si Shenye. Ate, ang bagay na ito ay hindi naman lubos na walang solusyon. Talaga? Maaari kang humanap ng taong pinagkakatiwalaan mo na magbubuntis para sa'yo. Isipin mo, kahit nasa iba ang tiyan, ang bata na ipapanganak ay sa iyo. Kapag matatag na ang posisyon, amo sa pamilya Chin, bigyan mo lang ng pera at paalisin mo na, ay hindi ba? Isa nga itong paraan. Pero, saan ako makakahanap ng angkop na tao? Ikaw mismo ang... Ako. Hindi ko kaya. Ate, ako ang asawa ni Sinian. Kaya ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian. Dahil asawa ka na ng iba, kaya hindi ako nag-aalala. Kung isa itong batang walang asawa, ako pa ang mag-aalala na baka magkaroon siya ng balak kay Master Shen. Hindi, ate. Ate, hindi ito tungkol sa pera. Ikaw ang nagsabi noon na babayaran mo ang aking kabutihan at gagawin mo ang lahat para sa akin. Yuan Qian, kapag tinulungan mo ako ngayon, ikaw at si Sinian, papayagan ko kayong umangat sa buhay. Mahal, sobrang gabi ka na namang nagtatrabaho. Magpahinga ka na ng maaga. Magpahinga ka ng maaga. Anong nangyari ngayon? Bakit ang init dito? Jiang Sixue, bakit ka nandito? Umalis ka! Sa ganitong sitwasyon, kapag hindi mo ito inilabas, mamamatay ka. Qian, bakit ka nandito? Si Jiang Sixue ang nagpadala sa akin dito. Si Jiang Sixue ba ang nagpatawag sa iyo rito? Bakit niya ginawa ito? Gusto niya akong magkaanak para sa iyo. Ano sa tingin mo? Magsilang.
Nakita na ba? Kita dati? Kung gayon, Ginoong Qin, saan niyo po ako nakita? 6 na taon na ang nakalipas. Napunta ka ba sa Liu Baiju? Hindi po. Bakit po? Noong panahong iyon, nakatagpo ako ng isang tao. Anong klasing tao? Isang taong nakakapagpanatili sa akin ng kalmado. Ang amoy sa kanya ay katulad ng sa iyo. Si Qin Shen ay nandoon. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Dakpin niyo siya. Tigil. Nandoon siya. Dakpin siya. Huwag kang tumakbo. Tigil. Ang bulaklak ko. Kung ayaw mong mamatay, manahimik ka. Si Qin Shen ay nag-iisa ngayon. Kung hindi natin siya patayin ngayon, tayo ang mamamatay balang araw. Habulin. Ikaw ay dinudugo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ito ay itim na licorice. Mahusay itong pampawala ng sakit at pampatigil ng dugo. Gayunpaman, kung hindi makontrol ang dosis, ito ay magiging nakamamatay na lason kahit na elepante ay mabilis na mamamatay. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Aalis na ako. Ibibigay ko sa iyo ang kahong ito. Gamitin mo ito isang beses sa isang araw, kasing laki ng gisantes. At gagaling ka sa loob ng isang linggo. Kung ganoon pala, ang taong iniligtas ko noon ay siya. Kung tutuusin, ako lang pala ang kapalit ng babaeng iyon. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Sa puso ko. Ikaw ang tanging nag-iisa. Gumawa ako ng maraming paraan. Sinadya kong umakit. Karapat-dapat ba talaga akong makakuha ng kanyang tunay na pagmamahal? Ang nakalipas ay hindi naman mahalaga. Ang importante, ang taong nasa tabi mo ngayon, ay ako. Boss Shen, gusto kita. Ano ang tawag mo sa akin? Boss Shen, Kailangan mong tawagin ako sa aking pangalan. Qin Shen, Dapat tawagin mo akong A. Shen. a Shen. Ang lahat ng pagpipigil na ginawa ko ay nabigo. Hindi ito nakatabla sa pagiging seryoso niya sa sandaling ito. Ayoko sanang malunod. Ngunit lalo akong nahuhulog at lumalalim. Shen, kailangan ko nang umalis. Sabihin mo sa akin, bakit ka inutusan ni Jiang Sixu na magkaanak sa akin? Gusto ni Qin Laofu na magkaanak ulit si Jiang Sixue ng lalaki, pero hindi niya magawa. Kaya ako ang tinarget niya. Kahit hindi niya magawa, bakit ikaw pa ang kailangan niyang hanapin? Siguro, sa tingin niya, kasal na ako? Wala akong anumang intensyon sa iyo. Kaya ako ang nilapitan niya. Kung ganoon sa akin, mayroon ka bang intensyon? Shen, parang mali ang tinatanong mo. Ginawa ni Jiang Sixue ang lahat ng masama. Pero ang ipapanganak kanya rito, iyon lang ang maganda. Yuan Qian, umaasa akong ipapanganak mo ang anak natin. Tapos? Makisama ka sa akin, hayaang alagaan kita habang buhay.
Ashen, huwag kang masyadong maging mabait sa akin. Dahil, ginagamit lang kita. Tiyak na sasaktan kita. Ate, Kagabi kayo, naging matagumpay ba? Wala namang butas na nahalata, di ba? huwag kang mag-alala ate. Ayon sa utos mo, kagabi, tinakpan ko ang mga mata ni Ginoong Shen, kaya inakala niyang ikaw. Ang nasa tabi niya, hindi ko matatanggap ate. Simulat sa pool, palagi mong inaalagaan ng husto. Ako at si Nian, kaya ang pag-alis ng iyong alalahanin ay tungkulin ko. Ayokong tumanggap ng pera. Ikaw naman, talagang tapat ka. Pero ate, napansin ko, ay maputla ngayon at namumugto pa ang mga mata mo? Ayos ka lang ba kagabi? Kagabi, masyadong malakas ang hangin, kumakalampag ang mga bintana, kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Tungkol kay Ginoong Shen, mabait naman siya sa akin kadalasan, at kagabi, dahil lang sa gamot pampahimbing, hindi ko na iyon pinapansin. Mabuti kung ganoon. Bakit? Baka masyadong magulo ang nangyari kagabi? Patawarin mo ako ate. Ang ibig kong sabihin, yung gamot na ibinigay mo kagabi, masyadong malakas? Kaya si Ginoong Shen, parang mabangis na hayop ako. Kayo. Ilang beses kagabi? 1, 2 hanggang 5. Sige na, ayokong makinig. Kung ganoon ate, mawalang galang na muna, pupunta lang ako sa banyo. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Ginoong Shen, bakit mas gusto mong hawakan ang isang tagalabas kaysa ako mismo? Ginoong Shen, ate. Si Ginoong Shen ay palaging isang taong seryoso at hindi nagpapatawa? Bakit tanging kay Yuan Qian lang siya nagiging napakalambing? Hindi ka ba tumitingin? Hindi mo ba nakikita ang daan? Mag-ingat ka. Salamat Ginoong Shen. Mag-ingat. Nadulas lang siya ng kaunti. Bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Ginoong Shen at espesyal pa siyang pinag-iingat? Baka naman... Mahal ko? Mahal ko, nandyan ka ba? Imposible. Imposible. Hindi niya ako kayang ipagkanulo. Hindi niya ako kayang ipagkanulo. Binibini, ikaw ay buntis? Ano ang susunod mong plano? Gusto kong isilang ang bata. Nahulog ka na ba ang loob kay Qinshen? Sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa. Ilabas mo ang ating anak. Tapos? Sumama ka sa akin. Hayaan mong alagaan kita. Habang buhay. Hindi ko alam. Ngunit ako at siya, para kaming nakalubog at nakakapit na jade na ito. Iniligtas ko ang buhay niya at iniahon din niya ako mula sa kaguluhan. Kapag mas gusto mong humiwalay, mas lalo kayong magkakadikit? Binibini, kung talagang gusto mo siya, mas mabuting bigyan mo ng kapayapaan ang iyong sarili. Subukan mo siyang pagkatiwalaan minsan. Hindi pa ito ang tamang oras. Pagkatapos makipaglaban kay Jiang Sixue ng matagal, oras na para isara ang lambat. Yuan Qian. Yuan Qian.
Jiang Sixue, maghiwalay na tayo. Pagod na ako. Hindi. Hindi mahal. Mahal pa rin kita. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Pero hindi na kita mahal. O sa madaling sabi, hindi kita minahal. Imposible. Kung hindi mo ako mahal, sino pa ba ang mamahalin mo? Jiang Sixue, buntis na ako sa anak ni Master Shen. Pagkatapos ng inyong paghihiwalay, ako na ang magiging may bahay dito sa bahay. Jiang Sixue, umalis ka. Umalis. Ang mga panaginip ay kabaligtaran. Ang mga panaginip ay kabaligtaran. Ang mga panaginip ay kabaligtaran. Jiang Sixue, ang pagiging asawa ni Qin Shen at ang pagiging batang ginang ng pamilya Qin. Ay sinugal mo ang lahat para makuha? Hindi mo ito pwedeng mawala. Hindi mo ito pwedeng mawala. At hindi ito mawawala. Hipag, anong nangyari sa'yo? Ang sama ng hitsura mo? Sa wakas, natapos na. Natapos na rin sa wakas ang lahat ng ito. Pirmahan mo itong kasunduan at mapapasa iyo na ang pera. Ayoko nang pumirma. Anong ibig mong sabihin? Kung pipirmahan ko ang kontratang ito, ang pinakamataas na makukuha ko ay 5 milyong piso. Pero kung hindi ko pipirmahan, mas marami pa ang makukuha ko. Masyado pa ba yan para sa iyo? Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Kulang. Yuan Qian? Sabihin mo sa akin, hanggat pumirma ka, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang gusto ko, at hindi lang pera. Kung gayon, ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay ang pagiging young madam ng pamilya Qin. Yuan Qian, naglakas loob kang, saktan ako. Ate, nang ibigay mo sa akin, ang asawa mo noon, walang pumilit sa'yo. Bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Yuan Qian, hayop ka. Naglakas loob kang magtaksil sa pamilya. Hindi ka patatawarin ni Sinian. Kahit ano pa? Ang Shenye mo ay poprotekta sa akin. Si Shenye ay kilala na hindi mahilig sa mga babae. Noong gabing iyon, tanging epekto lang iyon ng pampamanhid. Iniisip mo ba na mamahalin ka niya ng totoo? Laro-laro lang iyon. Pero sinabi niya sa akin mismo kagabi, ang mahal niya ako. Hindi ordinaryong tao si Shenye. Dinala niya ang interes at dangal ng pamilya. Ang mga matatanda ng pamilya Qin ay hindi tatanggap ng babaeng hindi alam kung saan nanggaling. Pero pakiramdam ko mas may halaga ako sa kanila kaysa sa iyo. Ipinanganak ko si Tian Tian para kay Shenye at mayroon pa akong buong Jiang Group sa likod ko. Ano ba ang maipagmamalaki mo na maikukumpara sa akin? Naalala ko na ang Lola Qin ay gustong-gusto ng apo. Natanong ko na ang doktor, ang nasa tiyan ko ay isang lalaki. Sige, kung nagawa kong ipagbuntis mo ang masamang lahing ito, kaya ko ring ipawala ito. Ingat.
Ingat. Sinian? Niloloko ka ng asawa mo. Buntis siya sa anak ng iba. Wag na wag mo siyang palalampasin. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Hindi mo ba naiintindihan? Nagtaksil siya. Ano man ang gawin niya ay desisyon niya. Kahit na ano pa, susuportahan ko pa rin siya. Poprotektahan ko siya. Pinili niya ako noon para maging asawa niya. Masaya na ako kung matutulungan ko siya. Sinian, salamat. Pati asawa, peke lang. May tao ba riyan? Palabasin ninyo ang dalawang baliw na ito. May tao ba riyan? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Walang darating. Inaakala mo ba talaga na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hipag ng pamilya Kim? Gusto mo talagang magpakasal sa pamilya Kim at maging ginang, 'di ba? Sige. Tingnan na lang natin kung ang matatanda sa pamilya Chin ay papayag. Yuan Qian? Bago ka tumapak sa pintuang ito, may pagkakataon ka pang magbago ng isip. Kung malalaman mong nagkamali ka, maaari kitang pataw. Jiang Sixue, lalo kang nawawalan ng kakayahan. Hindi mo kayang asikasuhin si Ashen at ang babae sa labas. Naglakas loob kang dalhin. Siya sa harapan ko. Ma, iba ito ngayon. Wala kang silbi. Isa na namang hamak na damo. Sige, sabihin mo. Paano? Ka hindi manggugulo kay Ashen? Ginang Kin, iyan, dapat mong itanong sa iyong anak. Ano ito? Ginang Kin, magiging lola na po kayo. Hi. Halika, halika. Sige, bilisan mo at umupo. Alam ba ito? Ni Ashen? Buntis ka na ngayon? Huwag kang kung saan-saan pumunta. Paano kung may mangyari sa iyo? Lalo na, huwag kang makisama sa malaswang babaeng iyon. Wala kang mapapala. Ma, ako ang asawa ni Master Shen. Sinabi ko na, kung hindi ka makakapanganak ng lalaki, hiwalayan mo si Ashen. Sige, madaling maghiwalay, pero hindi ba kayo natatakot? Nabawiin ng Jiang Group ang investment? Sigurado ka na sa'yo pa rin ang Jiang Group? Anong ibig mong sabihin? Ano? Ang mga miyembro ng Jiang Group ay sabay-sabay nag-resign? Pinapakain at inaalagaan ng Jiang family ang grupo ng matatandang ito. Tapos, naglakas loob silang magtaksil sa akin. Ikaw na walang hiyang babae. Sinadya mong lumapit sa akin at kunin ang aking tiwala. Lahat pala ay matagal ng plinano. Sa ating dalawa, sino ba talaga ang walang hiyang babae? Ma, hindi ito totoo. Ginawa lang yan ni Yuan Qian, ang walang hiyang. Yan, gamit ang software, huwag mo siyang paniwalaan. Sobrang mahal ko si Master Shen. Paano ko magagawang pagtaksilan siya? Talaga ba? Tama na. Ang nangyari ngayon, hinding-hindi ito dapat malaman ni Master Shen. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Yuan Qian, ayaw mong maging masaya ako, kaya huwag mo ring asahan na mabubuhay ka. Tama na. Hindi pa ba kayo sapat na nakakahiya? Jiang Sixue, hindi ka lang isang babaeng walang pakinabang. Isa ka pa palang babaeng mapang-akit. Umalis ka agad sa Qin family. Sige. Dahil hindi niyo pinahalagahan ang pamilya, kaya wag mo rin ako masisisi sa kawalang hiyaan ko. Ma, gustong-gusto mo si Tian. Mula ngayon, kaya wag mo nang asahan na makikita mo pa siyang muli. Jiang Sixue, si Tian ay dugot. Laman ng Qin family. Kahit umalis ka, huwag mo ring isipin na makukuha mo siya. Jiang Sixue, ang DNA test ni Tian at Angsa, akin ay 99.99% na magkatugma, ako ang tunay na ina. Ani Tian. Tita Yuan? Ikaw pala ang nanay ko. Ang saya ni Tian. Miss na miss ka ni Tian.
Huwag kang umiyak. Ikaw? Ikaw ba si Jiang Sining? Jiang Sixyue, ikaw na walang hiya at babaeng hamak. Niloko mo ang pamilya Qin sa loob ng mahabang panahon. Ma, pwede ring pekein ang DNA report. Huwag kang magpaloko sa isang tagalabas. Tian, maaari ka bang bumalik muna sa silid? Maglaro ka muna ng iyong mga laruan? Sasama sa'yo si Mama mamaya, okay ba? Opo. Jiang Sixyu, kung hindi ka naniniwala, maaari kong dalhin ngayon si Tian para magpa-DNA test. Kaya mo ba? Imposible. Hindi ito mangyayari. Si Jiang Sining, 5 taon na ang nakalipas ay patay na. Nakita ko siyang huling huminga. Kung gayon, ituring mo na lang akong isang masamang espiritu mula sa impyerno na naparito upang kunin ang iyong buhay. Paanong nangyari? Matagal na talaga tayong hindi nagkita. Aking butihing kapatid, ang ating mga magulang ay nagpakita sa aking panaginip. Sinasabi nilang lubos na namimiss ka nila at nagpupumilit silang makita ka. Naintindihan ko. Lubos kong naintindihan. Jiang Sining, sinadya mong lapitan ako upang sirain ako. Sirain ang lahat ng akin. Ngunit iyon ay talagang lahat ng akin. 5 taon na ang nakalipas na pangyayari. Ang kasunduan sa pamilya Qin ay akin. Ang Jiang's Pharmaceutical ay akin. At ang pag-ibig ni Papa at Mama ay dapat ding akin. Ang masaya at maayos na buhay mo ngayon, dapat ay akin lahat. Jiang Sixue, hindi kailanman paghihiganti ang ginagawa ko sa iyo. Kinukuha ko lang ang lahat ng nararapat sa akin. Yuan Qian, gusto kong magpakasal ka sa akin. Master Shen, nahanap na namin ang nakaraang impormasyon ni Yuan Qian. Jiang Sining. 5 taon na ang nakalipas. Ang panganay na ginang ng Jiang family, Jiang Sining, ay inapi ng inampong anak na si Jiang Sixue at mula noon ay nawala. Di nagtagal pagkatapos, ipinanganak ni Jiang Sixue si Binibining Tian at pinalitan ang pagkakakilanlan ng panganay na ginang ng Jiang family upang makipag-alyansa sa inyo. Si Jiang Sining ay nagparitoke at naging si Yuan Qian ngayon. Ang bulaklak ko, ito ay black licorice. Mahusay itong pampahupa ng sakit at panghinto ng dugo. Kaya pala, siya ang nagligtas sa akin noon. At siya rin pala ang pakakasalan ko. Hindi ito isang kaso ng nagmamahalan ngunit huli na. Kundi isang muling pagkikita. Jiang Sining, kung hindi ko nakuha, huwag mong asahan na makukuha mo rin. Mamatay ka na. Mahal, ayos ka lang ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Dalhin ninyo siya. Huwag na siyang tumuntong sa Qin family kailanman. Qin Shen, tingnan mong mabuti. Ang babaeng nasa harapan mo. Sinisira ka niya, ginagawa niya lang iyan para makaganti sa akin. Iniisip mo ba na mahal ka niya talaga? Hindi, hindi ka niya mahal. Alam ko. Kung alam mo, bakit ka pa nagpapakatanga? Jiang Sixue? Salamat sa'yo. Kung hindi siya nagpasya na gantihan ka, hindi ko siya makikilala. Napakasaya ko na nagamit niya ako. Napakasaya ko na nagamit niya ako. Tungkol naman kung mahal niya ako o hindi. Iyon ay problema na niya. Dahil sa puso ko, mahal ko siya. Siya lang ang mahal ko. Bakit? Bakit si Jiang Sining ay laging mayroon ng lahat? At ako naman ay mawawalan ng lahat? Dahil hindi ko naisipang manakit ng tao. At hindi rin ako gumawa ng anumang labag sa aking konsensiya. Jiang Sixue, ito ang karma mo. Ningning, nakikiusap ako, tulungan mo ako. Sa pag-uugali ni Boss Shen, kung hindi mo ako tutulungan, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Isipin mo na lang na magkasama tayong lumaki, na ako ang ampon mong ate, tulungan mo ako, sige na.
Isipin mo na lang ang mga magulang natin. Isipin ang mga magulang natin? Sige. Ningning, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong mabuhay? Sige. Kung gayon, magsisi ka sa harap ng mga magulang. Ang lahat ng masasamang bagay na ginawa mo, isa-isa, ay kailangan mong sabihin para makita mo kung mapapatawad ka nila. Sige. Sige. Dapat lang mamatay ako. Hindi ko dapat pinatay ang mga magulang na nagpalaki sa akin para lang makuha ang ari-arian ng pamilya Jiang. Dapat lang mamatay ako. Dapat lang mamatay ako. Hindi ko dapat sinubukan na magpakasal sa pamilya Qin para lang personal na maglagay ng lason at ipahamak ang sarili kong kapatid. Lalong hindi ko dapat nagsinungaling at ninakaw ang kanyang anak. Dapat lang mamatay ako. Dapat lang mamatay ako. Dapat lang mamatay ako. Huli na. Dapat lang mamatay ako. Hindi kita mapapatawad. At hindi rin ang mga magulang. Huwag kang matakot. Nandito ako. Shen. Kalad ka rin siya palabas. Masusunod. Tayo na. Wag. Wag. Salamat sa inyong pag-aalaga sa akin. Nitong mga nakaraang araw, kailangan ko nang umalis. Nga pala, Arong. Pakitulungan mo. Akong ibigay ito kay Ashen. Aalis ka na lang basta-basta? Bakit hindi mo na lang personal na ibigay sa kanya? Ang pangalan ko ay Peke, ang pagkatao ko ay Peke. At kahit noong pumasok ako sa pavilion, ginamit ko lang siya. Ngayon, tapos na ang lahat. Itong mga bagay na hindi totoo ay dapat na ring maglaho kasabay nito. Yuan Qian, sino ang nagpahintulot sa iyong umalis? Gusto mo na lang talagang iwanan ako? Tama ba? Ashen, pakawalan mo na ako. Itinago ko ang katotohanan simula pa noong una. Siguro, hindi ako ang tunay na minahal mo. Hindi. Ako karapat-dapat para sa lahat ng ito. Sa totoo lang, subukan mong kumalma at mag-isip. Hindi mo talaga ako mahal. Nalinlang ka lang ng panlabas na huwad. Hangal? Kahit na peke ito ngayon? Paano naman noong 6 na taon ang nakalipas? Anim na taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Di ba? Ikaw nga, ang taong hinahanap ko. Sinabi mo, ang itim na licorice ay may isa pang pangalan, tinatawag itong hindi malilimutan. Siguradong hindi kita makakalimutan. Mahal mo ba ako? Ako. Harapin mo akong makipaglaro pa ng isa? Kung ako ang mananalo, manatili ka. Kung ikaw ang mananalo, rerespetuhin ko ang iyong pagpili. Kung sa gitna ng magugulong baraha, mabunot ko ang joker, ako ang panalo. Kung hindi, ikaw ang panalo. Gusto mo ba akong manalo? Ashen. Dahil diyan, buksan na natin ang baraha. Binabati kita. Ikaw ang nanalo.
Bagaman ako ang nanalo, handa akong magpatalo sa iyo. Yuan Qian, ang desisyon sa pagitan natin ay hindi kailanman na sa aking mga kamay, kundi nasa iyo. Gawin mo ang gusto mo, ipamuhay mo ang buhay na nais mo at mahalin mo ang taong mahal mo. Kahit pa, wala ako. Ikaw ang taong gusto kong mahalin. Magandang araw, madam. Mama, tulong mama. Nagrebelde si Papa. Tiang-tiang. Anong nangyayari? Mama, miss na miss kita ngayon. Gusto kitang puntahan kaninang umaga, pero kinulong ako. Ani Papa sa bahay. Kung hindi, ako tumakas sa bintana. Nasa ilalim pa ka rin ako ng kanyang kamay ngayon. Tiang-tiang, ang sama mo. Boss Kit, Mabuhay. Tiang-tiang, ang sama mo. Naglakas loob, ka talagang magsumbong. Hon? Ano na naman itong eksena ngayon? Tingnan mo, nagtatrabaho ka ng 12 oras araw-araw, natutulog ka ng 8 oras, at mayroon ka lang 4 na oras para sa akin. Bukod pa sa mga oras na yan, sasama ka pa kina baby number 2 at tiang-tiang. Mama ko siya. Kung hindi ka sumasang-ayon, hanapin mo ang mama mo. Asawa ko naman siya. Han? Pero hindi mo. Pwedeng ikulong si Tiang-Tiang. Abala kasi ako sa paggawa ng gawaing bahay kaya hindi ako makaalis, kaya ikinulong ko siya para na rin maging patas para hindi siya mag-abala na puntahan ka. Mas matagal mo siyang sinasamahan kaysa sa akin. Tara na, umuwi na tayo. Kung magiging giyera ang bahay na ito kapag wala ako, magpapahinga ako ngayon sa loob ng 1 araw. Tara, lalabas tayo at maglalaro. Yehey! Ang galing, Papa. Ang talino ng diskarte mo. Ha? Wala namang problema kahit na hindi magtrabaho ng 1 araw. Tara, lalabas tayong pamilya para magsaya. Tara na. Papa, Mama, mahal ko kayo. Huwag tayong maghihiwalay kailanman.